Pwede bang pagsabayin ang color and keratin optistrate? Yes, pwedeng-pwede po yan mga sis, kagaya ng gagawin natin for today's video sa ating client. Since ang buhok ni client is merong mga white hair at gusto niya itong ipa-dark ng konti-konti lang dahil medyo naglalight na daw yung pagka-brown. So, ang gagawin natin is magke-keratin optistrate muna tayo. So, may dalawang process sa pagko-color keratin. Kung going light po ang gagawin natin, so mauna muna yung color bago mag-keratin. So, this time, dahil covering white hair ang gagawin natin, mag-proceed muna tayo sa keratin optistrate process before tayo mag-proceed sa hair color. Kasi mga sis, itong ating keratin optistrate is nakaka-fade or nakaka-wash po ito at nakaka-lighten ng hair color or ng shades ng ating color. At ang ginamit ko pala dito na keratin optistrate is yung blue variant mga sis dahil resistant yung buhok ni client, although meron siyang kulay pero wala naman po itong history ng reband. Then binabad ko lang ito for about 3 hours mga sis, saka ko naman siya binanlawan ng running water lang, no shampoo and no conditioner. Bali binanlawan ko siya dyan ng 100% wash na wash mga sis, then blinodry naman ng 100% at ito naman yung naging result niyan. So nag-straighten na siya pero hindi pa ito yung final result dahil ipa-plancha po natin ito or plaplansyahin. At ito na nga yung naging result after namin siyang ma-iron. By the way mga sis, ang ginamit namin na heat temperature dito is 220 degrees Celsius. At pagkatapos ito ma-plancha mga sis, pinahinga ko lang ng 10 minutes saka naman namin siya binanlawan with shampoo. So kailangan muna natin i-full process yung ating keratin optistrate before tayo mag-apply ng ating hair color. So ang ginamit ko naman na shades na hair color dito kay ma'am is medium brown lang para ma-cover up yung mga white hair at the same time matone down or medyo mag-darken yung kaniyang hair color dahil ayaw niya ng masyadong light na light. After ma-process itong hair color mga sis ay binanlawan with shampoo again and conditioner. So this time papatuyuin na natin ito para makita na natin yung result sa ginawa nating keratin with hair color. And again, a gentle reminder lang mga sis, kung ang ating i-achieve is going light or lighter shades, pwede po nating unahin yung hair color before po tayo mag-keratin optistrate. Or kung ang atin naman gagawin or i-achieve is covering white hair, going dark shades, or mga tone down, ay pwede po nating unahin yung keratin bago tayo mag-hair color. Pero take note lang mga sis, make sure lang din na i-check natin or analyze natin ang buti yung buhok ni client before tayo mag-proceed ng ganong process na keratin with color kasi may mga pagkakataon na talagang sadyang dry or damage na damage yung buhok ni client, din naayos sa keratin, din later on nag-apply tayo ng hair color, bigla siya nag-dry ulit. Minsan nakaka-affect po talaga yung color sa result ng ating ginawang keratin. Alright mga sis, so ito na yung result after ko mapatuyo yung buhok ni client. So straight na siya, shiny pa din, and trinim ko na lang din yung mga ends dito dahil may mga split ends at pinadaanan ko rin siya ng bahagyang iron at ito naman yung naging final outcome niyan. So, check na lang din natin yung kanyang after wash result na sinend sa atin ni client. At ito naman yung feedback ng ating client's hair after niyang ma-wash. At ito yung video ng kanyang hair after nga niyang maliguan. O, diba, straight pa rin. Mukha lang siyang natural pero bagsak yung kanyang buhok. At the same time, shiny pa din.